For today's ganap nga, aalis muna kami mag-ina dahil ngayong araw nga pala, schedule ng anak ko nga pala para sa kanilang school, hindi sa kanilang eskwelahan. At ng mga oras na to, inaantay nga pala namin yung daddy niya at ihahatid nga daw kami punta ng bayan dahil wag na nga raw kami mag-commute dahil mainit nga raw ang panahon. Balan dito na nga rin pala kami sa May La Puente at kita nyo naman matatanong nyo nga pala itong gasolilahan nga pala ng Shell. Abay dito nga pala sa amin kahit nga pala barangay lang ay meron nga pala mga gasolinahan station dito o diba napakayayama. 8 AM pa nga lang na umaga, pero tingnan nyo naman yung araw talaga naman sikat na sikat. Grabe, nakakatuyo ng balat. Abay, pagka ganito nga pala ang panahon ay pwede ka na nga pala magluto ng itlog nga pala dito sa may daanan dahil sobrang init talaga ng panahon. Paakit na nga pala kami ng tulay ng Santa Rosa ng mga oras na to. Tingnan nyo naman, inabutan nga pala kami ng traffic. Buti naman kamot ng mga oras na to, nakakulong-kulong nga pala kami kahit pa rin nakasingit-singit nga pala kami sa gilid. Diyos kayo, medyo mahaba nga pala ang traffic ng mga oras na yan, kaya naman daman-daman talaga namin ang kainitan. At buti na nga lang kamo kahit nga traffic na mga oras na to ay umuusad naman kahit papano, hindi kagaya nga pala ng mga nakaraan talagang standby ka matagal nga pala sa gitna ng kalsada. At makalipas nga lang pala ilang sandali, andito nga rin pala kami sa may pagbaba ng Santa Rosa. Medyo naka-standby pa rin nga pala kami ng mga oras na yan dahil medyo traffic pa nga rin. Binibiro nga namin itong anak namin kung saan nga baka ko siya bababa kapag siya ay nag-commute nga pala. At ano nga pala sasabihin sa jeep kapag siya ay magpapara. Bay sabi naman itong daddy, sabihin nga pala sa jeep pag nagpara siya ay pare daw, hindi para. Natatawa na nga lang ako sa magama na to kung magbiruan nga pala dahil pa nga mga bahog. Nako, Diyos ko. Dumating na nga rin pala kami dito sa may bayan ng Santa Rosa, dito nga pala sa St. Rose of Lima, kung saan dito nga pala nag-aaral yung anak ko. Pumasok na nga rin pala kami sa loob ng campus ng mga oras at kita nyo naman dami nga pala estudyante, saka nga pala mga magulang nag-aantay nga rin pala nga pala sa picture taking. Dumiretso nga pala kami dito nga pala sa may elementary department. Dito nga daw pala magpe-picture taking ang mga incoming grade 6. Papakit na nga rin pala kami na hagdanan ng mga oras na pupunta nga pala kami sa may elementary department sa grade 6 nga pala dahil doon nga daw pala gaganapin yung kanilang picture taking. Itong anak ko naman, hindi ko nga pala alam kung naninibago ba o nahihiya ng mga oras na yan dahil napakarami nga daw pala nakapilang mga estudyante, nahihiya nga siguro. At na mga oras na to ay nakapila na nga rin pala siya at nakapasok na nga rin pala kami sa loob ng mga oras na yan dahil mag-uumpisa na nga rin pala ang picture taking. Bali nakapila lang pala yung anak ko dyan, siya na nga pala susunod na pipicturan. Dahil inaantay na nga lang pala niya, maisulat nga pala yung kanyang buong pangalan dito nga pala sa may whiteboard para magsisilbi nga pala niyang name tab nga pala kapag siya ay pinicturan. Makalipas nga lang pala ilang sandali, siya na nga pala ang sasyatan ng mga oras na yan. Sabi ko ngayon umitiman lang siya para nga maging pogi nga pala siya sa kanyang school ID. Ipinakita na nga ng photographer kung okay daw ba yung pagkakasyat sa kanya at mukha naman daw okay. Kaya bumaba na nga rin kami kaagad ng mga oras na yan. Sobrang tulin nga pala talaga ng araw dahil hindi ko na namamalaya na magpapasukan na naman nga pala ulit. Meron na nga pala akong anak na magtatapos nga pala ng grade 6 ngayong taon. Nakalabas na nga pala kami ng campus ng mga oras na at kami na nga pala uuwi na rin pagkatapos nga pala nito. At dahil binigyan nga pala siya ng pera ng lola niya kanina bago nga kami umalis. At eto nga, tagpapadaan nga muna sa Jollibee dahil bibili nga raw siya ng kanyang pagkain. Aba, Diyos ko naman, uuwi na lang, kakain pa. Papasok na nga rin pala kami ng Jollibee na mga oras na yan at kita nyo naman, pagpasok nga namin dito sa lobby, wala pa namang gaanong tao dahil medyo maaga pa nga. Sabi ko nga sa kanya, pumila na nga rin siya sa counter at bumili na nga rin pala siya ng gusto niya. Bayang pera niya 100 lang, kaya ano pa mangyayari, mag-aabono ang mami. Dating gawin nga lang pala kapag umorder tong anak ko, ang kinukuha lang pala nito isang large fries nga pala, saka nga pala isang nga pala chicken, saka nga pala spaghetti, ganun din nga pala ang rice. At pagkayari nga pala niya makapag-order nga pala at makapagbayad nga pala ng mga oras yan, naupo nga muna pala kami para antayin nga pala yung tawagin yung number namin, o diba? Hindi na nga rin nagtagal, tinawag na nga rin pala yung number ng anak ko at tingnan nyo naman talagang ngiting tagumpay nga pala yan ng mga oras na yan. Habang nasa counter nga itong anak ko, pinagmamasdan ko nga pala ito ng mga oras na yan, abay parang kailan lang ako, meron na akong anak na binata. Diyos, kayo malaki pa nga sa amin ni daddy niya kapag magkakasama nga kami na pagkakamalan nga pala kami magkakapatid lang. At dahil nakuha niya nga yung order niya, kami na may papalabas na nga rin pala ng Jollibee at meron pa nga pala kaming dadaanan pagkalabas nga pala namin dito. Pinasakay ko na nga pala sa motor ng mga oras na yan dahil meron pa nga pala kaming dadaanan pagkatapos nga namin dito nga pala sa may Jollibee. Dumaan nga muna pala ako sandali dito nga pala sa may butika dahil meron nga pala akong bibili na ilang personal hygiene nga pala namin. At bago nga pala kami umuwi, dumaan muna nga pala kami dito nga pala sa may PNB para nga makapag-withdraw dahil naubusan nga kami ng pondo nga pala, pampajikas nga pala ng mga oras na yan. Bali si asawa ko na nga lang pala nag-withdraw ng mga oras na yan dahil di na nga lang ako bumaba ng motor dahil napakainit nga rin. At dahil tapos na nga pala namin mga obligasyon namin nga pala dito sa bayan, kaya naman umuwi na nga rin pala kami ng mga oras na to.